Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay kung ano ang mga palatandaan ng isang tao na totoong naposes or sinapian ng demonyo or ng espiritu. So kung bago pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko na mag-go aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, don't forget the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Actually mga migs, marami po siyang palatandaan pero yung 5 na pinaka-common lang ang ibabahagi ko. So yung 5 na rin na yun ang pinaka magandang basihan. So punta na tayo sa pinakauna. Ang pinakaunang palatandaan na ang tao ay naposes ay siya ay able or may ability to speak other language. For example, kahit wala siyang alam sa Latin, pero naglalatin siya na fluent at tama yung grammar. Hindi yung mga makikita natin sa social media ng mga faith healer na sinapian ko no, tapos naglalatin, tapos mga inimbento lang naman na salita. So yung Latin talaga na fluent tsaka tama yung grammar. At hindi lang yan, hindi lang basta Latin, kahit English kasi may story na nga yung isang pare, di ba? Nag-share siya na meron siyang nagawa ng exorcism session. Tapos, yung matandang babae na yon ay hindi nakapag-aral. So, mga grade 2 lang yata yung natapos niya. So, hindi daw siya marunong mag-English or wala siyang alam sa salitang English. Pero nung interrogate siya ng pare during the exorcism session, so fluent na fluent siyang mag-English. Kasi yung matanda na yon, sumasapi daw sa kanya si Virgin Mary. Pero nung in-interrogate na ng pare, ng exorcist, so doon na siya nagsalita ng English hanggang sa nagsalita siya ng Bisaya na rin, pero doon na siya umamin kung sino siya. Sabi niya, ako ang reyna ng kagubatan, ganon. So parang diwata siya. So akala nung matanda na nanggagamot siya is si Mama Mary yung tumutulong sa kanya, pero hindi pala. Isa palang diwata. So sa tingin ko wala namang problema siguro yun, basta ginagamit mo sa kabutihan. Sa mga relihiyoso, talagang bawal yan. Dinidemonize nila yan. So, isa yun sa mga palatandaan na pinoposes ka. At saka yung mga high vibration beings, yung mga divine beings, sobrang lakas ng vibration yan. Pag sumapi yan sa'yo, sabog-sabog yung katawan mo. So, pag ang entity na yan is nakasapi sa'yo at tinulungan kang manggabot, ibig sabihin yung entity na yan ay hindi divine, hindi high frequency, kasi nakasapi siya sa'yo eh. Hindi na sira yung katawan mo. So, dumako na tayo sa next na palatandaan. So, ang pangalawang palatandaan ay ang sobrang lakas. Although, mahirap din itong i-prove kasi meron naman tayong tinatawag na adrenaline rush. So, malay natin, di ba? Adrenaline rush lang yon, kaya sobrang lakas ng taong yon. Ang ginagawang basihan na lang ng mga exorcist, hindi lang sa simbahan, yung mga exorcist na meron naman mga exorcist na mga solo o yung mga lone exorcist na hindi kasali sa anumang mga relihiyon. So sabi nila, isa sa mga basihan is yung sobrang lakas pero hindi angkop sa katawan ng isang tao. Malakas nga siya pero mahirap paniwalaan kung pagbabasehan mo yung katawan niya. Tulad ng isang maliit na bata pero kaya niyang makipagbuno or itapon yung isang malaking tao, yung adult na tao. So diyan ang masasabi na, uy, ito po ay hindi na po natural. So, ito po ay parang preternatural na siya or may halo ng paranormal. So, sa pangatlo naman po, ito yung bigat, yung weight niya. So, makikita nyo, payat na payat yung tao, o di kaya isang bata, pero hindi mabuhat ng isang tao, yung sobrang bigat. So, yan po, naniniwala ako dyan. Kasi, na-experience na namin yan, na
isang batang lalaki, nasa mga 8 years old yata yon. So, sobrang bigat niya. Nahihirapan kaming magbuhat. Tatlo nga kami noon eh. Siyempre, nung dati, wala pa kaming alam sa mga supernatural. So, hindi pa kami naniniwala sa mga paranormal. So, matik na, dinala namin sa hospital. Pero nahihirapan kami. Ang mga magulang nun, yung pamilya ng bata, sabi nila sinapian daw. Pero kami, hindi kami naniniwala. So, instead na dalhin sa simbahan or sa albularyo, dinala namin sa hospital. Pero ayos lang din naman kasi pagdating doon sa hospital, tinulungan din naman agad ng mga nurse at ng doktor. Tapos, on the following day, parang pasikreto silang nagpapunta ng isang albularyo. So, yun yung pangatlo, yung bigat ng isang tao. So, hindi mo akalain na hindi sakto or angkop sa timbang ng isang tao yung bigat niya. So, maliit na bata, tapos sobrang bigat na hindi kayang buhatin ng 2 o 3 tao. So, most probably yan po ay sinapian. At syempre, may reaction. Nagwawala yan. O di kaya parang epileptic, ganun. Ang pang-apat ay yung kaya niyang magbulgar ng isang sikreto. So, katulad ng may isang tao na mag-attempt na tulungan siya or i-pray over siya. Tapos, yung entity na yon, yung nasa loob ng katawan ng isang tao na sinapian, yung entity na yon is kaya niyang ibulgar yung sekreto ng taong nagpe-pray over sa kanya. Kaya dapat kung maggawa ka ng pray over or so kung re-responde ka, dapat meron kang barcode or shield para hindi niya makita yung mga pinaggagawa mo. Patay tayo dyan. Actually, yan sa mga podcast nga ng mga Katolik. Sinasabi nila yan. Yung mga lay minister nila, binubulgar, ganun. So, hindi talaga maiiwasan. Kasi tao lang naman tayo. Yung magko-comment dyan na sobrang parang kung sinong banal na may problema ka, pre. Ang panglima naman na palatandaan ay yung meron siyang takot sa mga divine or holy na mga bagay. So, hindi lang basta religious na bagay kasi meron din man sa ibang tribo or sa ibang paniniwala na meron silang mga kinukonsider nilang mga banal para sa kanila na bagay na yun nagre-react ang isang tao na sinapian. Kasi sa atin, very Catholic kasi tayo, kasi Pilipinas naman nasakop ng mga Kastila. So, most probably para sa atin, iniisip kaagad is yung mga tulad ng crucifix, mga santo. Yung mga santo nga, hindi ko naniniwala na yan pwede yan sa mga naposes na ipang-responde mo. Kasi yung mga santo, sinasapian din yan. Marami na akong mga kakilala na may mga third eye. Nakikita nila yung mga santo, sinasapian. Yung mga rebulto, sinasapian ng mga elemento. Tapos dinasalan mo yung rebulto na yon, so yung energy mo hindi na pupunta kay God. So yung message mo hindi na pupunta kay God kasi hinihigop nung nakasapi sa rebulto. Kaya yung mga Katoliko, ganun din yung trip eh. So dapat kung meron kang rebulto, ipa-bless mo always. Kahit nga yung mga Buddhist na mga images. So meron yung incantation na panglinis. Yung namutasa takawadto arahadto. Isa na yun sa mga hindi yan nilalapitan ng mga bad spirit or mga negative entities pag inusal mo yun. Kasi high vibration words yun eh. So, yun. Natatakot sila sa mga banal na bagay. So, sa mga Katoliko, so pwedeng matakot sila sa crucifix or mga sacramentals na ginagamit ng mga Katoliko. So, holy oil, exorcise oil, holy water, salt. Pero yung salt talaga, kahit sa ibang paniniwala, kahit hindi Katoliko, kahit hindi Kristiyano, isa yan sa mga palatandaan nila na pag ang tao ay nag-react sa asin, lalo na pag yung asin ay na-cleanse. Kahit sa anong paraan mo na i-cleanse, basta yung intention mo ay mabuti. So, pag ipinahid mo yan or pinahawakan mo sa taong sinapian, pag nag-react, so matik na. May malaking possibilities na sinapian siya.
So mga migs, I think yan na muna sa ngayon and I hope na meron kayong natutunan sa video ito and kita-kits tayo the next topic. Thank you.